Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Maisy, 23 years old mula sa Rizal. Isa po kong college student. Lumaki po ako na hindi naman kinulang sa pagmamahal at suporta ng magulang ko. Lahat ng kailangan ko sa pag-aaral na ibibigay nila. Maayos naman po ang buhay namin at wala masyadong problema. Focus lang po talaga ako noon sa pag-aaral at sa mga pangarap ko. Hindi po ako yung tipo na madaling pumasok sa relasyon. Mas iniisip ko kung paano ko matutulungan ang sarili ko at ang pamilya ko balang araw. Pero kahit pala gaano kakaingat, kapag pinanaka ni Cupido, mahirap na itong iwasan. Nakilala ko siya na isa siyang delivery rider na palaging dumadaan sa bahay namin. Tawagin na lang natin siyang Kurt. Sa totoo lang nung una, wala naman ako masyadong pakialam. Tipikal na eksena lang. Pag-abot ng parcel, bayad, tapos alis na. Mabait siya, magalang magsalita. Simple lang, pero may dating. Isang araw ay dumating ulit siya para mag-deliver sa bahay namin. Pag-abot niya ng parcel, saka ko napansin na wala pala akong barya. 1,000 buo ang hawak ko. Medyo nakakahiya. Kasi alam ko, na-hassle sa kanila pag ganun. Sinabi ko na baka kako pwedeng mamaya na lang siyang bumalik. Iniisip ko baka mainis o tumanggi. Pero hindi. Bumiti lang siya, sabay sabi na okay lang daw na sa next delivery ko na lang bayaran. Sa panahon ngayon, bihira ka makakita ng taong basta na lang magtitiwala sa iyo. Lalo na kung halos hindi pa kayo magkakilala. Pero siya, parang ang dali lang sa kanya. Habang paalis siya, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit ganun? Bakit parang may kakaiba? Hindi naman kami nag-usap ng matagal, pero ewan ko ba? Parang may pakiramdam na hindi ko ma-explain. Siguro doon nagsimula ang lahat. Sa tiwala na hindi ko naman hiningi, pero kusa niyang ibinigay. Isang gabi habang nag-i-scroll ako sa isang shopping app, bigla akong nakatanggap ng text mula sa unknown number. Naniningil siya, pero may pahabol na joke sa dulo. Medyo natawa ko at nagtaka kasi paano niya nakuha ang number ko. Wala akong idea kung sino siya, kaya binaliwala ko na lamang. Kinabukasan, kakauwi ko lang galing school nang biglang sabihin ni mama na may rider daw na dumaan at hinahanap ako. Napakunot agad ang noo ko kasi sigurado naman akong wala pa akong ino-order. Habang iniisip ko kung sino yon, may biglang bumusina sa labas. Pagtingin ko si Kurt. Lumabas ako na medyo nagtataka. Kuya, may parcel ba ako? Napakamot siya sa ulo. Parang nahihiya. Tapos, sinabi niya na tungkol daw sa bayad ko nung nakaraan. Doon ko lang naalala na medyo napahiya pa ako sa sarili ko kasi nakalimutan ko na. Pumasok ako saglit para kunin yung pera ko at pagbalik ko, iaabot ko sana. Pero hindi niya tinanggap. Nagulat ako. Oh, bakit?
Ngumiti siya, sabay sabi na nagjo-joke lang daw siya at gusto lang daw niya akong makita ulit. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Ang random pa kasi. Pakiramdam ko, parang uminit yung mukha ko. Hindi naman niya kailangang gawin yon, Papa Choy. Pwede naman siyang dumaan lang talaga para sa trabaho niya. Nagpalitan pa kami ng konting usapan. Pero mas nangingibabaw yung kaba at kilig na hindi ko maipaliwanag. Yung tipong gusto mong umalis para matapos na yung usapan. Pero ayaw mo ding matapos yung moment. Bago siya umalis, ngumiti pa siya ulit. At ako, naiwan sa labas at natulala ng konti. Sa totoo lang, Papa Choy, hindi ko pa siya gaanong kilala. Pero hindi ko maikakaila na natutuwa na ako sa kanya. Dumalas ang pagtigil-tigil ni Kurt sa tapat ng bahay namin, Papa Choy. May parcel man ako o wala. Pero lagi siyang may dalang dahilan para mapangiti ako. Hanggang sa nauwi na sa chat ang simpleng kwentuhan namin. Araw-araw, hinihintay ko na lang ang message niya. Dumating pa sa point na parang kulang ang araw ko kapag wala siya. Sinubukan ko namang pigilan ang sarili ko, Papa Choy. Ilang beses kong kinumbinsi na hanggang doon lang dapat. Usap lang, tawanan at konting kilig. Pero habang tumatagal, mas lalo ko siyang nakikilala. Sa bawat simpleng paalala niya kung kumain na ba ako, ingat palagi, ay unti-unting bumigay ang puso ko. Sa loob ng halos 1 buwan naming pag-uusap, hindi ko na malayan na tuluyan na pala akong nahulog sa kanya. Sa lambing, sa sweetness na akala ko totoo hanggang sa dulo. Kalaunan, unang beses kaming lumabas ni Kurt nung nasa ligawan stage na kami. Hindi ko makakalimutan yon kasi doon ko talaga naramdaman na iba na yung meron sa amin. Inaya niya akong kumain kami sa labas. Kinakabahan pa ako nun kasi first time kong makipag-date ng ganon. Pero nung dumating na siya sa tapat ng bahay namin nang nakangiti, parang nawala lahat ng kaba sa dibdib ko. Habang naglalakad kami papunta sa kakainan, pansin ko kung gaano siya kaalaga. Hindi siya yung tipo na sobrang pa-impress. Pero ramdam mo sa mga simpleng bagay na ginagawa niya. Mas lalo kong nakita kung sino siya bilang tao. Hindi kami sa mamahaling lugar kumain, Papa Choy. Isang simpleng kainan lang, pero parang ang saya-saya ko na. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Sa pamilya niya, sa trabaho niya bilang rider, sa mga hirap na dinadaanan niya araw-araw. Hindi niya tinatago yung mga struggles niya at doon ko siya mas lalong na-appreciate. Hindi siya perpekto pero totoo siya. Pagkatapos naming kumain, naglakad-lakad lang kami. Wala kaming espesyal na ginawa. Pero para sa akin, sapat na kasama ko lang siya. Umabot ng 6 na buwan ng panliligaw niya sa akin. 6 na buwan na punong-puno ng effort, pasensya at consistency. Araw-araw pinaparamdam niya na seryoso talaga siya. May mga pagkakataon pa nga na sinusubukan ko siya. Minsan hindi ako nagre-reply agad at cold ako makipag-usap. Gusto ko kasing makita kung hanggang saan siya. Kung magsasawa ba tulad ng iba. Hanggang sa dumating yung araw na kinausap niya ako ng seryoso.
Ramdam ko agad yung kaba niya kahit hindi pa siya nagsasalita. Maisy, seryoso ako sa'yo. Habang nakatingin ako sa kanya, doon ko na-realize na ilang buwan ko na din palang nilalabanan yung sarili ko. Pilit ko mang pigilan, pero unti-unti na rin akong nahuhulog. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Ako din, Kurt, gusto rin kita. Parang natulala siya sandali at hindi agad nakapag-react, tapos unti-unting lumapad ang ngiti niya hanggang tenga. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit pa niyang tinatanong kung totoo ba. Napangiti na lang ako. Kasi sa totoo lang, matagal ko na din naman talagang gustong sagutin siya. Lumapit siya ng konti sa akin tapos hinawakan niya yung kamay ko. Doon ko mas naramdaman yung sincerity niya. Hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa paraan ng pagtrato niya sa akin. Ibinigay ko din yung buong tiwala ko nung gabing yun. Hindi lang yung matamis kung oo. Akala ko kasi, kapag ganito kasincere ang isang tao, hindi ka na niya kayang saktan o lukuhin. Doon pala ako nagkamali, Papa Choy. Papa Choy, sa kanya ko ibinigay yung unang karanasan ko. Kapag mahal mo naman, di ba, natural lang na ibigay ang lahat. At sa mga unang buwan namin bilang magkasintahan, wala akong masabi. Consistent naman siya, sweet, maalaga. At ramdam ko na mahal niya talaga ako. Habang tumatagal kami, napapansin ko na may mga bagay kay Kurt na parang may iniiwasan. Isa na doon yung tungkol sa pamilya niya. Sa loob ng ilang buwan na magkasama kami, napansin ko na hindi niya masyadong kinikwento yung tungkol sa kanila. Kapag tinatanong ko, laging pahapyaw lang yung sagot. Parang ayaw niya talagang pag-usapan. Noong una, hinayaan ko lang. Iniisip ko baka private lang siyang tao o baka may pinagdadaanan. Ayoko din namang maging pushy. Pero habang tumatagal, hindi ko maiwasan mag-overthink. Isang gabing naglalakad kami pauwi galing sa simpleng date. Chill lang yung vibe. Hawak niya yung kamay ko gaya ng dati. Parang may mapag-usapan kami. Naisip kong itanong ulit yung sa family niya. Kurt? Kailan mo ko ipapakilala sa parents mo? Bigla siyang natahimik. Yung pagkakahawak niya sa kamay ko, parang mas humigpit. Tapos napakamot siya sa ulo. Parang hirap na hirap umisip ng isasagot. Hindi pa kasi okay yung timing. Napakunot ang noo ko. Ilang beses ko na kasi itong natanong. At laging pare-pareho yung sagot niya. Tinignan ko siya. Hinihintay ko kung mag-e-explain pa siya. Pero wala na. Marami pa kasi akong inaasikaso eh. Katwiran pa niya. Doon ako medyo napaisip, Papa Choy. Kasi kung tutuusin, hindi naman ganon kabigat yung tanong ko. Hindi ko naman siya pinipilit agad-agad. Gusto ko lang malaman kung may plano ba siya. Kung saan ba papunta ang relasyon namin. Pero sa kanya, parang ang hirap sagutin. Sinubukan ko pang ipilit ng konti, pero halata na umiiwas siya. Hindi na siya makatingin ng diretsyo sa mata ko. Tapos ngumingiti lang ng pilit. Gusto lagi na tapusin na lang yung usapan. Pinili kong manahimik at intindihin siya. Kahit hindi ko na maiintindihan.
Tapos napansin ko rin, Papa Choy, na kapag lumalabas kami, hindi na kami dumediretso sa mga kainan gaya ng dati. Sa motel na niya ako dinadala. Sinasayko ko na lang ang sarili ko na minsan lang naman. Pero nung napadalas na, doon na ako nagsimulang mag-isip. Saan ba tayo pupunta? May dadaanan lang tayo. Pero alam ko na kung saan kami pupunta. Pagdating namin sa harap ng motel, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bakit dito na naman? Tumingin siya sa akin. Parang nagtataka kung bakit ko pa tinatanong. Saan ba dapat? Hindi ba pwedeng kumain muna tayo sa labas? Ano ba yan? Minsan na nga lang kita makasama ng ganito eh. Pero hindi naman laging ganito dapat, di ba? Hindi niya ako pinansin. Bumaba siya ng motor, tapos hinawakan yung kamay ko. Tara na, please. Sumunod ako, pero labag sa dibdib ko. Pagpasok namin sa loob, tahimik lang ako. Hindi ko na maibalik yung dating saya na nararamdaman ko tuwing magkasama kami. Napansin din niya siguro yon. Bakit ang tahimik mo? Wala, pagod lang. Lumapit siya sa akin at hinawakan yung mukha ko. Miss na kita eh. Balik nga. Bago pa ako makasagot, hinalikan na niya ako ng mabilis at sunod-sunod. Yung parang sabik na sabik. Hindi ko na maramdaman yung dating kilig. Hinawakan ko yung dibdib niya at marahan siyang itinulak. Kurt, sandali. Bakit ba? Pwede bang mag-usap muna tayo? Doon na nagsimulang mag-iba yung tono niya. Napabuntong hininga siya. At halatang naiinis na agad kahit hindi pa naman ako tapos magsalita. Maisy, nandito na tayo oh. Ano pa bang pag-uusapan? Gusto ko lang naman malinawan. Hindi ko alam kung bakit. Parang ang bigat na agad ng atmosphere. Yung tungkol sa atin, sa relasyon natin. Ano bang problema? Hindi ko agad masabi ng diretsyo pero pinilit ko. Hindi ko na maintindihan, Kurt. Bakit parang ganito na lang lagi? Napansin kong umiwas siya ng tingin. Parang ayaw niyang harapin yung sinasabi ko. Pinapalaki mo lang yan eh. Hindi. Gusto ko lang malaman kung saan ako lulugar sa buhay mo. Girlfriend na kita, di ba? Hindi pa ba sapat yun? Nasaktan ako. Kasi oo, girlfriend niya ako. Pero bakit parang hindi ko maramdaman na proud siya sa akin? Hindi. Kung pakiramdam ko naman na parang tinatago mo ko. Doon na siya nainis. Ramdam ko sa boses niya. Hindi kita tinatago. Bakit hindi mo ko maipakilala sa mga magulang mo? Sinabi ko na, di ba? Hindi pa timing. Napatahimik ako saglit dahil first time niya akong pinagtaasan ng boses. Pero agad ding akong nakabawi. Kailan pa? Kailan pa yung sinasabi mong timing, Kurt? Ang dami mo namang tanong. Gusto ko lang naman makasigurado. Bigla siyang natawa na may halong inis. Sigurado saan? Kung seryoso ka ba talaga sa akin? Doon na tuluyang nagbago yung mood niya at dama ko na hindi na kami magkaintindihan. Hindi na din nagtagal yung usapan. Paulit-ulit lang. Paikot-ikot. Hanggang sa napagod na din akong magsalita. Sinubukan pa niyang lumapit ulit sa akin pero this time umatras na ako. Doon na siya tuluyang nainis. Alam mo, ang hirap mong intindihin minsan eh. Ako pa? Oo,
ako na nga itong gumagawa ng paraan para makasama ka tapos sa ganitong paraan lang ba, Kurt? Hindi na siya sumagot. Basta na lang siyang napailing, iritang-irita na. First time naming mag-away ng ganito, Papa Choy. At first time ko din siyang makita na ganon kainit ang ulo. Hindi na natuloy yung balak niya sana. Tahimik na lang kaming lumabas ng kwarto at walang kibuan. Habang nasa motor niya ako pauwi, kita ko yung distansya namin kahit magkalapit lang kami. Pagdating sa tapat ng bahay namin, bumaba ako agad. Gusto ko sana siyang kausapin. Ayusin kahit papaano. Pero bago pa ako makapagsalita, humarurot na siya paalis. At hindi na ako sigurado kung babalik pa siya. Simula nung naging away namin, Papa Choy, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Noong una, inisip ko baka kailangan lang niya ng space. Kaya kahit masakit, hinayaan ko muna siya. Umaasa pa din ako na babalik siya at baka nagpapalamig lang. Pero lumipas ang mga araw, wala pa din. Hanggang sa isang araw, may naramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Hindi ko agad pinansin. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. Naisip ko na bumili ng pregnancy test. Kahit nanginginig ang kamay ko habang ginagawa ko ang test. 2 guhit, Papa Choy. Buntis ako. Parang gumuho yung mundo ko. Hindi ko alam kung anong iisipin at gagawin ko. Halo-halong emosyon, takot, kaba, at pangangamba. Hindi ko matanggap na sa ganitong sitwasyon ko malalaman na may buhay na nabuo sa sinapupunan ko. At ang mas masakit, wala siya. Binabaan ko na ang pride ko, Papa Choy. Kahit ilang beses kong sinabi sa sarili ko na hindi na ako maghahabol, ginawa ko pa din. Tinawagan ko siya paulit-ulit. Nag-message ako kahit wala. Hanggang sa napansin ko na block na ako. Doon ko na-realize na iniwan na talaga niya ako. Hindi ko napigilan ang sarili kong umiyak. Buong gabi akong nakahiga. Yakap ang sarili ko. Iniisip kung paano ko haharapin ang lahat. Paano ko sasabihin sa pamilya ko. Paano ko bubuhayin ang batang wala namang kasalanan. Sa mga oras na yon, Papa Choy, sobra-sobra ang takot ko. Takot sa sasabihin ng ibang tao, sa mangyayari sa hinaharap, at higit sa lahat, takot na mag-isa. Pero kahit ganon, kailangan kong tumayo. Kasi hindi na lang yung sarili ko ang kailangang isipin ko. Kasi may batang umaasa na sa akin ngayon. Hindi ko na rin kinaya na itago sa mga magulang ko, Papa Choy. Habang tahimik kaming kumakain, naglakas loob na akong magsabi, "Ma, may sasabihin po ko." "Bakit parang seryoso yan? Anong meron?" Saad ni Mama. Nanginginig ang kamay ko, munti ko nang hindi mailabas yung sasabihin ko. "Mama, buntis po ko." Biglang napahinto si Mama sa pagkain. Napatitig siya sa akin at halatang gulat na gulat. "Ano? Sigurado ka ba?" Tumango ako at doon na tumulo ang luha ko. "Opo, Ma. Pasensya na po." Napasa po siya sa noo niya. Hindi alam ang iisipin. "Sinong ama niyan?" Si Kurt po, Ma. Pero hindi ko na po siya makontak." Natahimik siya ng ilang segundo. Akala ko magagalit siya ng sobra.
Pero hindi pala Papa Choy. Anak, bakit hindi mo agad sinabi? Natatakot ako, Mama eh. Napabuntong hininga siya. Tapos dahan-dahan akong nilapitan. Mali man yan, anak. Pero hindi ka namin pwedeng pabayaan. Mas lalo kong napaiyak sa sinabi ni Mama. Nandito lang kami, anak. Haharapin natin to ng sama-sama, okay? I'm sorry, Mama. Nagyakan kami ni Mama dahil pakiramdam ko na fail ko siya. Hindi na muling nagparamdam si Kurt, Papa Choy. Napag-alaman ko na pamilyado na pala siya at hindi talaga siya taga Rizal. Kaya pala hindi niya ako magawang ipakilala sa angkan niya. At syempre, pinili ko pa din pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko kahit buntis ako. Maraming beses na gusto ko nang sumuko, pero pinili kong lumaban. Hanggang sa dumating yung araw ng graduation ko. At nung araw na yon, hawak ko ang diploma ko at ang lakas na magsimula ulit bilang isang ina. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti kong tinanggap na wala na talaga siya. Dumating ang araw ng panganganak ko, pero hindi ako nagsolo. Buti na lang, nasa tabi ko ang mga magulang ko na handang umalalay at umintindi. Hindi man naging perpekto ang sitwasyon ko, pero natutunan kong maging matatag para sa anak ko. Sa bawat pagyak at ngiti niya, doon ko nahanap ang dahilan para magpatuloy. Hindi ko man nakuha ang buong pamilya na pinangarap ko. Pero natutunan kong sapat na ang pagmamahal na kaya kong ibigay sa kanya. Maraming salamat, Papa Choy, sa paglaan ng oras sa aking liham. Naway makakuha ng aral ang ilan sa mga kabataan dito. Hello, Maisy. Hindi sukatan ng pagkababae ang pagkakaroon ng katuwang sa buhay. Mas matapang ka pa nga dahil pinili mong panindigan ang responsibilidad mo sa anak mo. Hindi pagkakamali ang anak mo. Isa siyang biyaya. Sa tamang panahon, darating ang taong mamahalin kayo pareho, ng buo at totoo. Mga Kapapa Choy, kung may natutunan kayo sa ating kwento, sana'y huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong po sa amin ang inyong suporta para maipagpatuloy pa namin ang pagbabahagi ng mga kwento na may aral at inspirasyon. I-share nyo din ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagtitiwala. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Maraming salamat po.